Yo, what up sa inyo dyan mga tol? Tara, pag-usapan po natin itong paghaharap po ni Atty. Claire at ng sinusuportahan po ng maraming mga DDS na vlogger, walang iba kundi si Banat Pai. Alright mga tol, no? Marami pong mga umiidolo po dito, pero sa video po na ito, pag-usapan natin bakit, no? Bakit hindi dapat suportahan po yung ganito pong mga vlogger. Meron po sa comment section po natin minsan kung makapintas, 'di ba po, ay ang tinitignan, maraming mga tao ganun din po ang mindset ay kung ilan yung follower mo, kung ilan yung nagla-likes, kung ilan yung nagko-comment, kung ilan yung views mo, no? Isa pong bagay na napakababaw, no? Parang yun na ang basihan ng mga tao ngayon kung ano ang katotohanan. Mali po yan, no? Kahit walang manood, walang makinig sa'yo, walang mag-react sa'yo, walang sumuporta sa'yo, as long as tama yung sinasabi mo, may laman, sabi nga po ay may basihan, ay doon po tayo sa may resibo, doon po tayo sa may makukuha po tayo, yun po yung pakinggan natin, at syempre matuto tayo magtimbang kung tama ba talaga at totoo. Pero yun na nga, marami po tayong pag-uusapan sa video na ito, pero kung di ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka sa mga videos natin na parating. Tara, umpisa na natin to. So yun na nga mga tol, tara pag-usapan po natin ito, no? Napakahalaga po ng pag-uusapan po natin ngayon dahil sa panahon po ngayon na ang pinaka nakikita na po ng mga tao at madalas, no? Madalas napapanood at pinakikinggan ng mga tao ngayon ay yung mga vlogger, yung mga content creator or anything na ina-upload, nilalagay po sa internet. Yan po, napakahalaga na aware po tayong lahat sa ating pinakikinggan at sinusuportahan, matutong tumimbang kung ano yung tama at mali. Kapag mali, tutulan. Kapag tama, suportahan. Whether, regardless kung sino po o sino po sila. Sa pagtatambal nga po nito, no? Pagtatapat po nito sa debate, isang programa ito sa isang network o News 5, nagkaroon po ng sagutan po dito sa debate po na ito si Atty. Claire at si Banat Pai. At ayaw nga po natin as much as possible na nagagawa po tayo ng reaction sa mga content creator sapagkat minsan parang nagiging personal po yung pakaramdam ng mga nanonood. Kala nila nagiging personal tayo kapag magbibigay tayo ng komento. Pero hindi po ganoon, no? Meron pong part na okay naman yung sinabi ni Banat Pai. Katulad po nung sinabi po niya, alam ko, if I'm not mistaken, sinabi niya na ang dapat basihan na ng dapat papakinggan or parang ganon ay yung kung ano yung sinasabi ng tao, hindi ang tanong kung sino yung nagsasalita kundi ano yung sinasabi. Ako po, supportahan po natin si siya doon, si Bai, no? Bai, no? Iba na yung ano natin, tawag natin Bai, Banat Bai, di ba? Pero after nun, no, iisipin ko pa rin paulit-ulit yung kanyang mga adhikain, yung kanyang mga sinasabi, especially sa kanyang mga video. At dito nga po sa part na to, kinilip, no? Kinat yung part kung saan yung medyo highlight po nila yung mainit na parte, pinakamainit na po yata ito na parte ng kanilang debate, pag-uusap. Marami pong kasama doon, ha, pero ito sa video po na ito, hinighlight po yung sagutan po nitong dalawang tao po na ito. Play po natin. Na walang utos galing. So when you said na walang utos galing sa taas. Okay? Paano mo, o hindi, ano ang ginawa mo to verify this? Meron ko bang pinatutungkalan? Network ba ito? Mainstream ba ito? At ano ang ginawa mong paraan para ma-verify ito para yung sinasabi mong walang utos galing sa taas
ay masabi mo sa taong bayan na totoo? Kailangan natin tingnan ng mga pangyayari. Una sa lahat, napaka-obvious. Obvious sa social media, lumabas, kung ito yung pinatutukuyan nyo, ma'am, na may baril po ang mga pulis. Yan po. Excuse me po, I would like to cut Mr. Byron. Apa. My only question is, ano ang ginawa mo to verify na walang galing na utos o walang utos na galing sa taas? We don't have to mention the event. I just want to know, ano yung ginawa mo para malaman mo kung may katotohanan na walang utos sa taas? Did you ever communicate with the owners or kung sino man yung taas na sinasabi mo? Ma'am, pinapaliwanan ko nga po, bago po ako naputol, pinapaliwanan ko na mga yung circumstances, sa tingin ko, opinion ko, ay organisadong hindi po pinalabas sa mainstream media yung reaksyon na sandali, may mali ata doon sa sinabi ng ating Pangulo. So it's only your opinion. So you do not have any proof to prove na walang utos galing sa taas kasi yun yung sinabi mo and you're making it factual. So as of the moment, it's just your opinion, correct? Ma'am, wala po ako sinabi na factual. Paulit-ulit ko po sinasabi na it is my opinion. No, kanina po sinabi niyo po kanina na meron kayong nakausap at sinabi na hindi yan na ilabas dahil ang sabi, walang utos galing sa taas. So is that your opinion? Ma'am, wala po ako sinabing may nakausap ako. Oh, so in other words, is that your opinion? Yes, ma'am. It's So my opinion. this is not factual. Yes, So ma'am. you cannot prove itong statement mo na walang utos galing sa taas. Yes, ma'am. Ang Oh, yes. sinasabi ko nga po ay paulit-ulit, kanina pa po, ay opinion po lamang ito. Kahit po ako nagbablog po, laging nagre-react lamang po ako sa balita ng mainstream at sinasabi ko pong ito'y aking opinion. Okay guys, so yan po ang kanilang pag-uusap. No? Bago po tayo magpatuloy ng pagbibigay ng opinion po rito, tignan So, po when you tignan po natin yung iba pang mga clip kung saan merong mga sinasabi po si Banat Bay, no? Dito po sa isa, no? Siguro related to dun sa pinag-uusapan nila, no? Sabi dito, Banat Bay, sinabing fake news si Marcos. So dito direktahan po na sinabi po ni Banat Bay na fake news si Bongbong Marcos. Play po natin. Papakalat ng fake news sa Pilipinas, walang iba yan kung hindi ang mga politiko sa Pilipinas. Unahin na natin ang ating Pangulong si Marcos na kung saan sinabi niya na walang baril na pumasok sa KOJC Siege. Kitang-kita po sa social media, naka-live ang mga vloggers doon. May baril ang mga pulis na pumasok doon. Ako po, naandun. Nakita ko ng aking mata na may dalang mahabang baril si Torre. Ang tanong, bakit ni isa mainstream media walang pumuna? Patay tayo dyan, Banat Bay, yung mga pinagsasabi mo, kaya nagagalit sa'yo network eh. Alam mo, kanina, inaantay ko na lang, pauwi na lang ako. Sabihin nila, Banat Bay, binubuking mo kami, umuwi ka na nga lang. Banat Bay, pasensya na, cancel na po yung debate kasi tigas ng ulo mo, sinabi nang wag banggitin ng mga pangalan. Hindi kasi sinabi kami kanina, sinabi rin naman dyan, na wag magbanggit ng pangalan na wala doon. Hindi pwede yun. Lalo na ho, kung ikaw ay public official, pampublika ka, wala kang magagawa. Hindi ko pwedeng banggitin yung mga ibang social media influencer o kaya yung mga pangalan ng mga mainstream media. Pero kung ikaw ay public official, ikaw ay pagmamayari ng publiko. So, kailangan, for the sake of the argument, kailangan kang banggitin. Kung meron mang Okay, so pag-usapan natin yung parte na yan, no? Sabi po niya ay nagsisinungaling o sinungaling si Marcos. Bongbong Marcos, yung kasalukuyan po nating presidente sa bansa pong ito, no? Sa ating bansang Pilipinas ngayon. So, ano po yung point dito? Direktahan sinasabi niya, ako po, wala po akong sasabihin na kahit ano regarding dito. Kasi ako mismo, hindi ko naman nakikita pa yung sinasabi niya na nagsabi si Bongbong Marcos na tawag dito na walang baril na pumasok sa kayo JC o anything, no? Hindi ko alam kung updated ba si Bongbong Marcos at that time na meron pong sinabi siyang ganon or anything, hindi ko po alam. So kung yun man ay totoo po sinasabi niya, well, that's a lie talaga. Or maybe nag-a-assume siya and nagsasabi siya ng bagay na hindi siya gaano kasigurado or nababasa pa man lang yung mga fully aware siya talaga sa scenario. Pero ano pa man, no? Anyway, kung ano man po yan, no, hindi siya magiging maganda na para sa
na presidente ng Pilipinas ay sasabihin mo yung ganyang mga pananalita, no? Magmumukha ka lang anti-administration, 'di ba? Hindi po maunawaan ng marami 'yan. Kahit kaano pa katotoo ang sinasabi mo sa paraan ng yung pananalita, para ka lang ng aasar na ewan, no? Tapos makikita po natin dito sa isa po niyang video, tignan po ninyo maigi ito pong isa. Mali doon dahil kahit po iba, tingin ko po ay talaga namang may mga mali doon dahil kahit po ibang mga abogado na hindi po kapanig ng Duterte ay sinasabing hindi dumaan sa due process. Alam naman po natin sa bayan natin, kahit anong paman ang ihusga sa iyo, kailangan kang dumaan sa due process. Simple lang, saan ho ba na-commit yung sinatawag nilang crime? Sa Pilipinas. So bakit hindi sa Pilipinas nilitis? Ang simple yung tanong nun na hindi kayang sagutin ng mainstream media kasi nga po natatakot sa hagupit ni Torre. Naku po, patay ka. Baka kasuhan ka na naman yun ng sedition. Hagupit ni Torre. Tama nga naman. Kasi alam mo mga kababayan, pag ikaw medyo kumontra-kontra sa gobyerno to, antayin mo ang hagupit ng demonyo. Sorry. Eratum. Hindi demonyo. Si Torre pala. Tingin ko po ay talaga namang may mga mali doon. So ayan, no, mulit na yung video, no. Yung sinasabi po niya dito, no, kapag ako naman po tatanungin ninyo, no, sabi ay pagka kumontra ka, yari ka daw sa hagupit ni Torre, no. Parang tila may humor pa doon sa part na yon, no. Hindi tayo after doon sa mga ganong pamaraan ng pananalita, kundi kung ano po yung sinasabi niya particular po sa bagay na ito. Sabi po pag kumontra ka, yari ka. Well, again, the way he talks is hindi po sa akin na magiging kaaya-aya. Bakit kanyo? Ang sinasabi niya ay pagka kumontra ka, yari ka, at parang tila nagsasubject dapat ang lahat sa authority, which is tama naman kasi gobyerno. Pero pagka mali, di ba, bakit tayo magsasubject? Hindi naman ganun yung bansa natin. Wala po tayo sa komunistang bansa para sabihin mo na pagka kumontra ka ay yari ka, no? Ang sa akin po na mas makatotohanan pang sabihin ninyo yung sa pamamaraan noong mga nangyayari po sa DDS at mga supporter po ni Duterte, di ba? Especially sa mga nakatipas na panahon, no? Kapag ka ikaw ang may sinabing kontra sa mga Duterte o kaya may sinabi ka na kontra sa mga supporter ng mga Duterte, bangag ka, no? O kaya ano ba mangyari? Tokang ka ba? Ganon? Matotokang ka na lang, malilista ka na lang sa mga drug pusher kahit never ka pa nakakita ng droga. 'Di ba? And that's a fact. 'Di ba? Sa kanya, sabi po dun sa TikTok video kanina pinag-uusapan natin, opinion lamang niya yung kanyang mga ibinablog, no? Tayo po, ako bukod sa opinion, bibigay po tayo opinion, fact po ito, fact, no? It's a fact. Diba? Ano ba ang nangyari sa mga nakalipas na panahon? No, diba? At hanggang ngayon, may epekto pa rin po. Kailangan mong itikong bibig mo dahil babanatang ka na adik ka. Huwag kang magko-komento. Ako po, una sa lahat, gusto ko malaman po ng lahat pag may nakakita po sa atin. Kung kayo nanonood po ngayon, no, gusto ko pong sabihin sa inyo na ayaw po nating maging anti sa ganito, anti sa ganyan, diba? O, yung anti Duterte ka o anti Bongbong ka, ayoko ng ganon. Or anti Banat Bay ka. Sabi ko sa inyo, pag may tama siyang sinasabi, suportahan natin, diba? Pero at this point, nakikita po ninyo yung kakaibahan niya sa iba pa niyang mga sinasabi. Although baka may halong tama, pero yung bigat iuuwi doon sa mali, no? Na halimbawa, yung sinasabi na dapat pag ang tawag dito, yung pag kumontra ka, yari ka, hindi naman ganun talaga ang gobyerno, 'di ba? At pagka dala sa ICC ni Duterte ay kino-question din niya, which is something na pagkakaroon, pagpapakita ng karakteristik na opposition siya o against siya sa ginawa ng administrasyon, which is yun yung gobyerno ngayon, 'di ba? So yung nagpapalakad ng gobyerno ngayon, nilalabas anti-government.
ang mga tao po na kanyang sinusuportahan at ang inyo pong sinusuportahan kung DDS ka ay mga tao po na hindi ipinaglaban yung bansa natin pagdating po sa China. And that's a fact. Again, hindi po pinaglaban ng ating bansa ang karapatan po natin. 'Di ba? Kaya po dun sa PDP laban, ayaw po natin sabihin na anti-PDP tayo. Pero isa-isahin mo yung mga yan. Anong standing nila sa China? Lahat po yan hindi nakakatawa. Dahil paliligoy-ligoyin pa nila. At the end of the story ay hindi po sila ipaglalaban yung karapatan na dapat po ipaglaban natin. Diba? Si Marcoleta, walang WPS. Walang West Philippine Sea. Diba? So ngayon, saan po tayo patungo nito? Dapat ba dalhin si Duterte, ang ating dating Pangulo, sa ICC? Comment down below. No? Ang dami po na makikita kayo na naging basihan po ng administrasyong ito para siya po ay kumbaga isuplong na doon, ihatid na po roon. Nagdudulot na po dito sa ating bansa ang kaguluhan at pagkakawatak-watak at pagkakaroon ng pagtuligsa sa kasalukuyang gobyerno na kung wala po ang gobyerno ng ating bansa ay hindi po tayo magiging estado. Kaya minsan iisip ko parang totoo yung destabilization sa gobyerno. May mga nagpapakana niyan at may mga vlogger na diba, nasama dun sa o sumama o naging bahagi ng seminar na sa China ginanap, sponsored. Isang attorney, diba? Nalimutan ko yung pangalan. Sa TikTok, daming nanonood sa kanya. Pero pro-China ang datingan. Yan po yung di natin matatayuan. Kahit wala pong manood sa atin, kahit wala pong mag-follow o sumuporta, basta alam mo yung katwiran, pangahawakan mo yan kahit mag-isa ka, dahil alam mo hindi ka nag-iisa, kasama mo ang Diyos kapag nasa katwiran, nasa tama yung sinasabi natin, yung ating tinatayuan. Kaya ikaw, ano masasabi mo sa usapin po nito? Comment down below, and please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. See you ulit sa susunod na video.